Mga kapuso. Si Nathaniel Cruz o Mang Tani ang naging mukha ng pagbabalita tungkol sa lagay ng panahon dito sa bansa. Pero sa bagong buhay at trabaho niya sa Australia, nauwi sa trahedya ang sanay masayang sorpresa sa kanya ng kanyang asawa. Na-stroke si Aling Gloria at idineklarang brain dead ng mga doktor. So far, pag sinabi namin na brain dead, and my own personal practice, wala pa naman pong nabubuhay. Talaga hong patay talaga na yung pasyente. In a couple of days, mamamatay din talaga yun. Cerebellar infarct ang naging kondisyon ni Aling Gloria, kung saan nagkakaroon ng bara sa ugat sa isang bahagi ng kanyang utak na kung tawagin ay cerebellum. Ito yung brain, ito yung tinatanong mo kanina, ito yung part ng cerebellum, no? Kanan at saka liwayan. So depende kung saan ang stroke, kung malaking malaki, mamamagayan, matatakpan yung butas dito na dinadaanan palabas ng fluid na nanggagaling sa brain. So kung bibiyakin mo yung brain, dito nagsisimula yung fluid, no? Sa loob niyan, lumalabas papunta dito sa top ng cerebellum, lumalabas yan. So kung barado po yan, namumuo po yung tubig dyan, nagkakaroon ng damming effect. Nagkakaroon ka ng dam, hinarangan mo yung tubig. So lumalaki yan, they produce hydrocephalus. Mula March 7 hanggang 1 week na tumatawag si Daddy, lagi niya sinasabi, pumunta na kayo rito. Kasi gusto nang tanggalin ng mga doctors yung ventilator, gusto nang tanggalin yung life support. At sinasabi ko lang na hintayin niyo muna yung mga anak mo. Yung itsura niya kasi, pwede mo nang sabihin na talagang wala na eh. Wala na tayong magagawa. Paniniwala ka dahil ganun na yung itsura niya. It's up to you. Yun po yung masakit eh. Na parang paulit-ulit sila, ang sinasabi lang nila sa akin nun, na yun nga, wala naman na daw hope. Ang sabi pa po nila, maawa naman daw ako sa mami ko. Kasi ano daw, nahihirapan na daw siya. Tapos parang ako, hindi yan nahihirapan. Hanggang kaya niya, nalaban niya. Mang Tani! Ma'am Gloria! Naku, ako po si Rhea. Nice to meet you. Parang walang pinagdaanan si Mami. Lahat nga ng makakita sa kanya, lahat ng makakita sa kanya, hindi makapaniwala. Tani, tell us about your love story. Paano niyo ba nakilala si Mami? Sa Pag-asa kami una nagkakilala. Nung pumasok ako sa Pag-asa bilang isang trainee meteorologist, siya naman nasa Kahero. Ano ho ang nagpa-attract ho sa inyo kay Mami Gloria? Hindi, yung kanyang pagiging simple. Bakit naman si Katani ho ang nakakuha ng puso niyo? Okay naman siya. Dahil mabait siya. Tapos nga, may itsura naman. Tatlo ho ang anak niyo. Paano niyo po ilalarawan yung buhay niyo dito sa Pilipinas before you went to Australia? Pareho kaming may trabaho. Yung mga anak ko, nung umalis kami ng Australia, halos patapos na. Kaya wala ka nang dapat pa talagang ipagsikap. Kaya nga lamang, ang binanggit kasi may 3 akong kapatid sa Australia. At yun, nakita nila yung pagkakaiba ng buhay dito sa Pilipinas at yung oportunidad na nandun sa Australia. Kaya pinilit nila na, Dico, kapag nabigyan ka ng pagkakataon, sana tanggapin mo. Hindi na para sa'yo, kundi para sa mga anak mo. Kwento niyo sa amin yung buhay niyo sa Australia. Ano ho ba ang pinangako sa inyo ng Australia? Yung gaan ng buhay, yung alwan ng buhay, na kung yung hindi mo nakukuha dito, maaaring makuha mo ron, maranasan mo ron. Pangalawa, yung stress-free life. Noong February 24, 2011, bumisita si Aling Gloria kay Mang Tani sa Australia at 2 linggong namalagi doon. Sabi ko nga kay Tani, asan mga tao dito? Sabi niya, naku, para din sila. Tinatanong, bakit maraming tao sa Pilipinas? Kasi nasa bahay naman sila actually. Kasi yung mga bata, hindi naglalaro sa kalsada, nasa bahay talaga. Kasi wala kang makikita naglalakad. Kami nga lang naglalakad. Mami Katani, that time, naging life-changing yung nangyari sa inyo. Tell us all about it. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ang iniisip ko lang noon, dahil sa sakit ng ulo, baka siglo, nag-pass out. Maya-maya, sinama ako dun sa emergency room at doon nakita ko na ano na yung buhok niya. Ginapitan na, shinail na. Shinave na. Tapos mayroon na siyang tubo. Pero konti pa lang noon, nakahiga siya.
Sinamahan ako ng doktor at doon na sinabi na after the second assessment, ang sabi hindi na siya dadali sa Adelaide. Okay. Doon na lang siya at o-operahan siya. Sa dasal nyo, Katani, anong hiniling nyo? Huwag mo muna po siyang kunin. Mahal na mahal ko po siya. So, Mami, ang last memory nyo, yung nagpaalam sa inyo si Katani na magtatrabaho siya. Yung nagpaalam sa akin, sabi ko, iwanan mo yung cellphone mo, tatawagin. Nag-blackout na ako. Hindi ko na alam kung anong after nun, kung ano nangyari. After the operation, ano na ho yung pag-asa na binigay sa inyo ng mga doktor? Ang sabi nga nila sa akin, we'll wait for the next 24 or 48 hours. Alright. But we suggest, tinanong niya kagad sa akin, natatanggalin na namin yung ventilator sa kanya. Kung tatanggalin man, yun nga, gulay na. Kapag tinanggal yon, hindi na siya gulay, mamamatay na siya. Sa ngayon, kung mabubuhay siya, magsusurvive man gulay siya, siya. gulay siya. Kailan ho dumating yung pag-asa? Linggo yun. March 20, nagsimba kami ng mga anak ko. Halos 2 linggo ng siglong hindi nagigising. So sa amin, parang normal na araw na lang yun. Nagsimba kami 3, mga anak ko. Tapos may pinuntahan akong isang grupo at ang sabi sa akin, pagdadasal namin yung misis mo, pagdating sa kwarto, sabi ng isang anak ko, Daddy, ba't si Mami nakadilat? Pagtingin namin, nakadilat si Glo. Hindi lang siya, nakaganon. Lumabas ka agad ako, tinawag ko yung doktor. Hey, Doc, please, my wife. Sabi ko, my wife. She woke up because she opened her eyes. Pagdating doon sa room, yung doktor lumapit, hinawakan si Glo. Gloria. Nakaano lang si Glo. Nakadilat. Can you hear me, Gloria? Sabi ni Glo. Oh, wow. Yeah. Naku, nagtatalo na kami, nagsigawan na kami. Oh Lord, thank you so much, thank you. Sabi ng doktor, it's a miracle. Sabing ganun ng doktor. Anong nararamdaman niyo ho ngayon? Hindi ko alam na ganun pala yung kagrabe yung nangyari sa akin. Nagkamalay na ako. Hindi ko na nga tinuturuan akong kumain. Pati pagsusulat, puro guhit-guhit lang. Kasi pinasusulat nila ako dahil hindi ako maintindihan. Sabi ko, hindi nila ako maintindihan talaga dahil siguro naapektuhan din yung pagsasalita. 6 na buwang nanatili si Aling Gloria sa Royal Darwin Hospital para sa patuloy na gamutan at rehabilitasyon. At sa pagbabalik niya sa Pilipinas nitong July 2011, kasama na niyang bumalik si Mang Tani. Iniwan ang bagong buhay na nasimulan sa Australia para muling mabuo ang pamilya. Abangan sa aming pagbabalik. Sabi nga nila, may mga bagay na di kayang ipaliwanag ng medisina at siyensya na minsan ay sinusubukang bigyan ng kasagutan ng pananampalataya. The miracle, they are living signs. Kapag sinabing himala, doon sa pangyayaring naganap, nakita ko ang Diyos.